Isang bagong simula, isang bagong buhay at isang bagong pagmamahal na walang katapusan. Mula sa likuran ng bahay namin, abala si Ryan sa pag-aayos ng mesa sa gazebo. Habang ako'y nakaupo sa malapit, pinagmamasdan siya. Ang araw ay papalubog na at ang langit, puno ng lilang hues at gininto ang liwanag na tinasadyang dinisenyo para sa gabing ito. Dove, sure ka bang ayos lang na ako na nag-aasikaso nito? Tanong niya habang inaayos ang mga kandila sa mesa. Tumawa ako, hawak ang tiyan kong unti-unti nang lumalaki. Ryan, alam mo naman na hindi ko pipigilan ng isang Ryan Jacobs kung gusto niyang gumawa ng romantic setup, hindi ba? Ngumiti siya, tumitig sa akin. Naglakad papalapit. Dumukwang siya at hinalikan ng noo ko na tila ba hindi na kailangan magtagal pa ang usapan. Para sa iyo, Sabrina, gagawin ko ang lahat. Kahit mag-setup na isang buong garden dinner tuwing gabi. Napangiti ako. Hindi ko mapigilan ang init ng pagmamahal na nararamdaman ko sa bawat galaw niya. Hindi lang siya isang mabuting asawa kundi isang lalaki na hindi ko inakalang makapagbibigay sa akin ng ganitong klaseng pagmamahal. Pagkatapos niyang maayos ang lahat, inalalayan niya ako patungo sa mesa. Hinili niya ako ng upuan para sa akin at nang makaupo na ako, inayos niya ang sarili niyang upuan na katapat ko. Ryan, ano na naman tong surprise na to? Kahapon lang sinurpresa mo ko ng breakfast in bed, tapos ngayon, dinner sardine? Tanong ko pero di ko may tago ang kilig sa boses ko. Aniya. Iniabot ang wine glass na may lamang sparkling juice. Gusto ko lang ipaalala sa'yo araw-araw kung gaano kita kamahal. Tumawa ko pero napansin kong seryosong ekspresyon niya. Ryan, Sabrina, alam ko na hindi naging madali ang lahat para sa atin. Nagdaan tayo sa napakaraming pagsubok pero nandito pa rin tayo. Hindi lang dahil sa pagmamahal ko sa'yo, kung hindi dahil sa pagmamahal mo rin sa akin. Hindi ko alam kung bakit ako napaiyak sa sinabi niya pero hindi ko na pinigilan. Inawakan niya ang kamay ko mula sa kabilang dulo ng mesa. Lahat ng pangarap ko noon, natupad na dahil sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumangon ulit. Kung bakit natutunan kong magmahal ng buo at ngayon, Sabrina, bibigyan mo pa ako ng regalo na hindi ko inakalang mangyayari. Magiging ama ko? Ryan, bulong ko halos hindi makapagsalita. Tumayo siya at lumapit sa tabi ko. Lumuhod siya sa harap ko. Hinawakan ang mga kamay ko na mahigpit. Kaya love, gusto kong ipangako ulit sa iyo na habang buhay kitang mamahalin, iingatan at poprotektahan. Ikaw at ang magiging pamilya natin. Niyakap niya ako at sa yakap niya ngayon, naramdaman ko lahat ng pagmamahal na kayang ibigay ng isang tao. Pagkatapos namin kumain, dinala niya ako sa duyan sa ilalim ng malaking puno sa gilid ng hardin. Magkatabi kaming nakaupo habang nakayakap siya sa likuran ko. Ang mga kamay niya ay nakapulupot sa tiyan ko. Ryan, alam mo bang minsan, hindi ko pa rin maintindihan kung paano tayo nakarating dito? Tanong ko habang nakatingala sa mga bituin. Paano? Tanong niya, bahagyang natawa. Dati, hindi naman talaga kita mahal, di ba? Parang pakiramdam ko no nasa isang gulo tayo na wala namang patutunguhan. Pero ngayon, tumigil ako, humarap sa kanya at nilapat ang kamay ko sa pisngi niya. Ngayon, ikaw na ang buong mundo ko. Tinitigan niya ako na matagal bago siya ngumiti. Sabrina, minsan, ang pinakamagandang bagay sa buhay ay nangyayari sa hindi mo inaasahan. Kaya kahit nung una hindi tayo sigurado sa isa't isa ang mahalaga, nagdesisyon tayong ipaglaban ang nararamdaman natin. Hinawakan niya ang kamay ko, nilapat iyon sa puso niya. At kahit ilang beses tayong sumubok ulit, lagi kong pipiliin ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko napigilan ang mapangiti. Pero bago pa ako makasagot, bigla niya akong kiniliti sa tagiliran. Ryan, ano ba? Sigaw ko. Tumatawa habang pilit na inilalayo ang kamay niya. Gusto ko lang marinig ulit ang tawa mo. Napakaganda sa tenga, Sabrina. Hay nako. Tumayo ako mula sa duyan at tumakbo, papalayo. Pero hinabol niya ako, hindi alintana ang bigat ng tiyan ko. Nang maabutan niya ako, inikot niya ako sa hangin dahilan para mapadali ako. Ryan, ano ba? Ang bigat ko na. Buntis ako, baka mahulog tayo. Umiti siya habang inikot ako muli, bago kami parehong bumagsak sa damuhan, nagtatawanan. Hindi ka mabigat, love.
at kahit kailan hindi kita pababayaan. Habang nakahiga kami sa kama ng gabing yon, nakayakap siya sa likod ko at ang kamay niya nakapatong sa tiyan ko. Nararamdaman ko ang banayad na paghinga niya sa leeg ko at ang boses niya ay mahinang bulong lang. Sabrina, excited na akong makita siya, sabi niya. Dinidiin ang kamay niya sa tiyan ko. Gumiti ako bagamat hindi niya nakita. Ako rin, Ryan, pero habang wala pa siya, sapat ka na para sa akin? Hinalikan niya ang balikat ko at naramdaman ko ang paghinga niya sa tenga ko. Good night, love. Mahal na mahal kita. Good night, Ryan. Mahal na mahal din kita. Sa gabing yon, natulog ako na may ngiti sa labi. Punong-puno ng pag-asa sa bagong yugto ng buhay na magsisimula sa aming pamilya. Ang sinag ng araw ay banayad na sumisilip mula sa bintana. Dumadampi sa mga kortina at sa mukha ni Ryan na nakahiga sa tabi ko. Mahimbing ang tulog niya. Parang isang batang walang iniisip na problema. Hindi ko mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan siya. Hindi ko inakalang darating ang araw na makakaramdam ako ng gantong klaseng kapayapaan kasamang lalaking mahal na mahal ko at ang bagong buhay na binuo namin. Marahan kong inilapat ang kamay ko sa tiyan ko. Hindi pa halatang buntis ako pero ramdam ko na ang bagong simula ng bawat araw. Parang bawat galaw ko ngayon may kasamang kakaibang saya at ang dahilan nasa tabi ko. Bigla niyang hinuli ang kamay ko gamit ang sarili niyang kamay kahit nakapikit pa rin siya. Kanina ka pagising, bulong niya. Habang inaangat ang mata upang tumingin sa akin. Napangiti ako. Paano mo nalaman? Ang lakas naman ng pagmamahal mo, love. Nararamdaman ko kahit tulog ako. Sabi niya sabay hatak sa akin papalapit. Hinalikan niya ako sa noo bago sumiksik sa leeg ko. Tila ba gusto pa niyang magtagal ng umaga sa kama. Ryan, tawa ko. Pilit iniiwas ang sarili ko dahil kinikiliti ako ng hininga niya sa leeg. Hindi ka pa ba nagsasawa sa akin? Never, sagot niya agad. Seryoso ang boses. Tumitig siya sa akin na para bang ako ang sentro ng mundo niya. Sabrina, kung pwede nga lang na hindi kita pakawalan kahit isang segundo, gagawin ko. Drama mo? Biro ko pero ramdam ko ang init ng mga salitang iyon. Hinawakan niya ang pisi ko gamit ang isang kamay at ngumiti. Hindi drama, love. Totoo. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Pagkababa namin sa kusina, si Ryan na mismo nagpresentang maganda ng almusal. Pinanood ko siyang mag-crack ng itlog, maghalo ng pancake batter at maglagay ng mantikilya sa kawali. Ang cute niyang tingnan habang naka-apron na para bang hindi siya ang CEO na sanay sa mga corporate meetings. Ryan, sigurado ka bang kaya mo yan? Baka masunog ang bahay natin. Biro ko mula sa dining table. Umikot siya, tinuro ako gamit ang spatula. Walang reklamo. Love, this is my treat for you. Natatawa akong umiling habang pinapanood siya. Pero hindi nagtagal, natabig niya ang isang bowl ng harina at tumalsik iyon sa t-shirt niya. Napasigaw siya ng konti at nagtawanan kaming dalawa. See? Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko at tumayo at lumapit sa kanya. Kumuha ko ng basahan para punasan ang harapan ng t-shirt niya. Walang kaayusan, Ryan Jacobs. Ngumisi siya, tinawakan ng kamay ko. Pinigilan kong punasan ng harina. Okay lang yan, basta nandito ka, kahit magulo, masaya. Ryan? Sigaw ko na bigla niyang gamitin ng harina para lagyan din ang mukha ko. Tumawa siya ng malakas habang tinatakpan ko ang mukha ko. You look cute. Bumawi ako at kumuha rin ng harina mula sa mesa, tsaka tinapon sa kanya. Nagkatinginan kami, parehong punong-puno ng harina at nagtawanan ng malakas. Matapos ang makulit na almusal, lumabas kami sa hardin para magpahangin. Nakaupo kami sa isang bench, magkatabi at magkahawak kamay. Ang simoy ng hangin ay presko at ang mga bulaklak sa paligid ay puno ng kulay. Ryan, sabi ko. Sinandal ang ulo ko sa balikat niya. Sagot niya, hinahaplos ang buhok ko. Natutuwa ako na kahit anong nangyari sa atin noon, nandito pa rin tayo ngayon. Tapos ngayon pa magkakaroon ng isa pang anak, madadagdagan ng pamilya natin. Ngumiti siya, tinalika ng tuktok ng ulo ko. Sabrina, kung alam mo lang, kung gaano ko kasaya na ikaw magiging ina ng anak ko.
Alam ko magiging sobrang ganda ng pamilya natin. Huwag kang mag-alala. Kapag lumabas na yan, bubuntisin ulit kita. Napapikit ako, ini-imagine ang buhay na binubuo namin. Anong sa tingin mo? Magiging babae o lalaki ang baby natin? Lalaki siguro. Para protektahan niyang nanay niya. Sagot niya habang tumatawa. Grabe, ba't parang lalaki agad? Paano kung babae? Tanong ko, tumitig sa kanya. Kung babae, magiging kamukha mo. Sabi niya, seryoso na ulit. At siguradong lahat ng tao maiinggit sa akin dahil dalawa na ang prinsesa ko. Tumawa ko at marahang hinampas siya sa braso. Ikaw talaga, sweet talker ka. Hindi sweet talk, love. Totoo lang, aniya. Habang hinahawakan ng kamay ko at nilalapit yon sa puso niya. Sabrina, ipapangako ko ulit sa'yo, sa anak natin, na kahit anong mangyari, kayo ang magiging prioridad ko habang buhay. Hindi ko mapigilang mapaiyak sa sinabi niya. Ramdam ko ang bawat salita at alam ko, totoo ang bawat pangako niya. Habang nakaupo kami doon, nakatingin sa mga ulap, bigla niyang hinila ko paharap sa kanya. Sabrina, alam kong hindi pa tapos sa mga plano natin pero gusto kong sabihin sa'yo ulit, salamat. Salamat dahil pinili mo kong mahalin. Napatitig ako sa kanya. Ryan, ako dapat ang magpasalamat. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano magiging buhay ko ngayon. Hinila niya ako papalapit at tinalikan ng banayad sa labi. Ang buhay natin, Sabrina, nagsisimula pa lang. At sigurado kung mas magiging masaya pa tayo. Sa gabing yon, habang yakap-yakap niya ako, alam kong tama siya. Ang buhay namin puno ng pag-asa, pagmamahal, at mga pangarap na magkasama naming bubuuin bilang mag-asawa at bilang magulang. Ang tunog ng makina ng kotse ay banayad habang patungo kami sa ospital. Si Ryan ang nagdodrive pero ramdam ko ang tensyon sa bawat paghawak niya sa manibela. Ilang beses na siyang sumulyap sa akin, nag-aalala kahit wala namang dapat ikabahala. Love, relax ka lang, sabi ko. Pinipilit na wag matawa sa itsura niya. Hindi to war zone. Paano ko makarelax kung lahat ng mahalaga sa buhay ko nasa iisang katawan? Sagot niya. Seryosong seryoso habang panandaliang ibinaba ang tingin sa tiyan ko. Napailing ako habang napangiti. Ryan, routine check-up lang to. Okay lang kami ni baby, promise. Hindi sapat ang okay para sa akin, Sabrina. Gusto kong marinig mula sa doktor na perfect kayong dalawa. Umiti lang ako at tinayaan siyang mag-alala. Sa totoo lang, ang pagiging protective niya ang pinakagusto ko. Iba ang saya ng pakiramdam na para akong prinsesa na binabantayan ng hari. Sa ospital. Pagdating namin sa ospital, agad kaming sinalubong ng nurse at ng doktor na nakaschedule sa amin. Familiar na si Dr. Esquivel sa amin dahil siya rin ang tumutulong nung una naming nalaman ang tungkol sa pagbubuntis ko. Good morning, Mr. and Mrs. Jacobs. Bati niya, malugod ang ngiti. Excited na ba kayong makita ang baby ulit sa ultrasound? More than excited. Sagot agad ni Ryan. Ako, nakangiti lang at sumang-ayon sa kanya. Habang inaayos ng nurse ang mga gamit para sa ultrasound, naramdaman ko ang malamig na gel na inilapat sa tiyan ko. Hinawakan ni Ryan ang kamay ko, halatang kinakabahan, pero punong-puno ng excitement. Pag-ikot ng wand sa tiyan ko, unti-unting lumitaw sa screen ang imahe ng maliit na nilalang na dinadala ko. Hindi ko mapigilang mapaluha habang si Ryan ay literal na natulala. Here's your baby, sabi ni Dr. Esquivel, tinuturo ang screen. Healthy heartbeat, strong development, everything looks great. Hinawakan ni Ryan ang noon niya na para bang hindi makapaniwala. Sabrina, look at that. That's our baby. Bulong niya, nanginginig ang boses. Ngumiti ako at pinisil ang kamay niya. Oo, Ryan, baby natin yan. Napatingin siya sa akin. May luha na rin sa mga mata niya. Thank you, bulong niya. Thank you for giving me this family. Napailing ako. Tumatawa ng mahina habang umiiyak. Ang drama mo, love? Huwag mo kong tawaging drama, sagot niya. Tinatawan-tawanan lang ang sarili. Totoo kasi, grabe Sabrina, hindi ko alam na kaya kong mahalin ng ganito kalaki isang tao na hindi ko pa nakikita. Wait until you meet him or her, sabi ni Dr. Esquivel. Mas mai-in-love pa kayo. Habang nasa kotse kami pa uwi, hindi pa rin tumitigil si Ryan sa pagtingin-tingin sa ultrasound picture na binigay ni Dr. Esquivel.
Paulit-ulit niyang hinahaplos ang imahe, parang di makapaniwala. Ryan, baka masira yan sa kakahawak mo. Biro ko pero ramdam ko ang saya niya. Umiti siya at ibinalik ang tingin sa akin. Love, this is the most beautiful thing I've ever seen. Hindi ako magsasawang titigan to. Natatawa na lang ako habang pinagmamasdan siya. Hindi ka pa nga ganyan ka-obsessed sa picture ko dati ah. Ngumisi siya ng maloko. Ikaw kasi, nandyan ka na sa tabi ko lagi. Yung baby natin sa picture pa lang, kaya susulitin ko na. Tumawa kami pareho pero sa likod ng tawa ko, alam ko, totoo ang sinasabi niya. Iba ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa baby namin at mas lalo lang akong na-inlove sa kanya araw-araw. Sa bahay. Pagdating namin sa bahay, halos lahat ng mga tao, mga staff, pamilya at kaibigan ay excited na nag-abang sa balita mula sa ospital. Agad kong pinakita ang ultrasound picture at nagpalakpakan sila nang makita ito. Congratulations, ma'am at sir, sabi ng isa sa mga staff habang kinukuha ang tsaa para sa akin. Umiti ako at tumarap kay Ryan. Hinila niya ako papalapit at niyakap ng mahigpit. Sabrina, hindi ko alam kung anong ginawa ko sa mundo para deserve ang ganito kalaking biyaya. Huwag ka nang mag-isip, sabi ko. Tumingala at ngumiti sa kanya. Basta ngayon, mag-focus ka na lang sa pagbuo ng pamilya natin. Hinawakan niya ang tiyan ko at binulungan. Baby, lagi kang magiging ligtas at mahal ka namin. Hindi ko kayo pababayaan ng mommy mo. Niyakap ko siya na mahigpit. Nararamdaman ang init ng pagmamahal niya. Alam kong kahit anong hirap, kahit anong hamon, magiging masaya at buo ang pamilya namin. Tahimik ang gabi. Habang nakahiga kami ni Ryan sa kama, magkatabi at magkahawak kamay, ramdam ko ang init ng pagmamahal niya. Sa pagitan ng mga paghinga namin, ang huning kuliglig sa labas, parang musika sa tenga ko. Dinantay niya ang kamay niya sa tiyan ko, para bang naroon ang lahat ng mundo niya. Love, sabi niya, pabulong, habang iniikot-ikot ang hinalaki niya sa tiyan ko. Naiisip ko, paano kaya kung kambal ang baby natin? Napangiti ako. Baka mas lalo kung di makatulog sa sobrang excitement, sagot ko, kahit bigla akong kinabahan sa ideya. Tumawa siya. Ang boses niya ay mababa at puno ng saya. Seryoso, Sabrina. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Isang baby pa nga lang iniisip ko, parang sasabog ng puso ko sa tuwa. Paano pa kung dalawa? Then doble ang saya, love, sagot ko. Dinantay ang ulo ko sa dibdib niya. Tahimik kaming dalawa. Hinahayaan ang sandaling yon na magpatuloy pero biglang tumunog ang telepono niya sa side table. Napakunot ang noo ko dahil pasado 12:00 na ng gabi. Sino pang tatawag sa gantong oras? Teka lang, love, sabi niya. Kinuha ang telepono. Sa una, ngumiti pa siya na makita ang caller ID pero unti-unting nawala ang ngiti niya. Sino yan? Tanong ko. Ramdam ang kaba sa dibdib ko. Si Brandon, sagot niya. Tumayo mula sa kama at sinagot ang tawag. Pre, bakit? Anong nangyari? Hindi ko marinig ang sagot ng kausap niya pero kitang-kita ko ang pag-iiba na ekspresyon ni Ryan. Napuno ng tensyon ng mukha niya at unti-unti naging seryoso ang mga mata niya. Sigurado ka ba? Tanong niya. Halos pabulong pero may diin sa bawat salita. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Ryan, anong nangyayari? Pagkababa niya ng telepono, huminga siya ng malalim at tumingin sa akin. Ang tingin niya puno ng kaba at ng galit. May bagong development sa kaso ni William, sabi niya. Tumakas siya. What? Halos mapasigaw ako. Paano nangyari yon? Nasa maximum security siya, diba? Tumango si Ryan, halatang naiirita. Oo, pero mukhang may mga taong tumulong sa kanya. Malakas ang hinala ni Brandon na si Dominic ang nasa likod nito kahit nasa kulungan din siya. Parang may yelo na dumaloy sa dugo ko. Ryan, ibig sabihin nasa panganib tayo? Hindi ko hahayaang mangyari yon, sagot niya. Mahigpit ang tingin sa akin. Ako ang haharap sa kanila kung kailangan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko habang iniisip ang nangyari kagabi. Ang bahay namin na dati ay punong-puno ng katahimikan ay biglang napuno ng mga security personnel. Iniutos ni Ryan na doblehin ang seguridad sa paligid ng mansyon lalo na't buntis ako. Hindi kita papayagang umalis nang walang kasamang bodyguard, sagot niya habang nakaupo kami sa pagkainan.
Ryan, hindi ba parang OA na to? Tanong ko pero alam kong wala na akong magagawa. It's not OA, Sabrina. Hindi ko pwedeng i-risk ang buhay mo at ng baby natin, lalo na't alam natin kung anong klaseng tao si William. Sagot niya, puno ng determinasyon ang boses. Bigla, tumunog ang intercom mula sa gate. Isa sa mga staff ang sumagot, at maya-maya'y tumakbo ito papunta sa amin. Sir, ma'am, may naghatid po ng package sa gate. Walang pangalan ng sender. Nagpalitan kami ng tingin ni Ryan. Ramdam ko ang pag-igting ng kaba sa dibdib ko. Tumayo siya. Tinawag ang isa sa mga bodyguard para samahan siya sa pagkuha ng package. Pagbukas ni Ryan ng package, isang maliit na kahon ang laman nito. Nakita ko kung paano nanigas ang buong katawan niya habang tinititigan ang laman. Lumapit ako para makita kung ano yon, pero agad niyang tinakpan ang kahon. Ryan, ano yon? Tanong ko, kinakabahan. Wag na, Sabrina, sagot niya. Ang boses niya ay mabigat. Ryan, please sabihin mo sa akin. Pilit ko. Nakanginig na ang boses ko. Dahan-dahan niyang iniabot sa akin ang kahon. Nang makita kong laman, halos bumagsak ang tuhod ko. Isang punit na bahagi ng damit ni Ryan nung araw na masunog ang mansyon ng pamilya niya. Ang eksaktong damit na suot niya nang halos mamatay siya. Kasama nitong isang papel na may nakasulat na, "It's not over." Mabilis kumilos si Ryan. Tinawagan niya si Brandon at ang iba pang mga tauhan niya. Nagplano sila kung paano haharapin ang sitwasyon habang ako naman halos hindi makagalaw sa takot. Ryan, paano kung saktan niya tayo? Paano kung... Inawakan niya ang mukha ko. Pinipilit akong pakalmahin. Sabrina, makinig ka sa akin. Hinding-hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo ng anak natin. I swear to you, I will protect you with everything I have. Napapikit ako. Pinipilit na wag magpakain sa takot. Alam ko malaki ang laban namin pero may tiwala ko kay Ryan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, alam kong hindi niya kami pababayaan. Sa likod ng lahat ng to, alam kong hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa kabila ng takot at kaba, isa lang ang sigurado. Magkasama kami ni Ryan sa kahit anong mangyari. Tahimik ang paligid ng mansyon, pero ramdam ko ang bigat ng tensyon.